Halina't pag-usapan natin 'to mga idol. Naging trending naman. Matapos ihawi ng NBA fan si Jordan Poole pagkatapos ng nakakahiyang layup attempt versus Pistons. Sa naging highlight play kasi ni Jordan Poole matapos ipadala sa Pistons star na si Cade Cunningham na bumagsak na may masamang step back. Sa halip na tapusin ang playoff gamit ang isang mid-range jump shot ay pinili ni Poole na ihagis ang mahinang layup na mariing tinanggihan ng Detroit rookie na si Ausar Thompson. Ganun pa man ay panalo pa rin ang Wizards sa score na 126-107 habang 32 points 12 rebounds in 8 assists si Kyle Kuzma at parehong tag 16 points si Denny Avdija at Danilo Gallinari habang pare din namang tag 12 points si Tyus Jones at Landry Shamet at 10 points naman si Jordan Poole. At samantala mga idol ay si Draymond Green ay humarap na muli sa media matapos ang kanyang suspension ng 5 laro, kung saan ay inulan naman siya ng maraming tanong galing sa mga reporter, na ang isa nga sa mga naging tanong sa kanya ay ang tungkol sa nangyari sa kanila ni Rudy Gobert. Kung ano nga daw ang masasabi ni Draymond Green matapos siyang tawaging clown ni Rudy Gobert at every time nga daw na pagwala si Stephen Curry sa laro ay gugustuhin na lamang nito na magpa-eject sa game. So ito nga mga idol ang naging sagot ni Green sa mga sinabi sa kanya. 23, you see everything these days. What's my comment about what he said? Ayon kay Green parang tapos na nga ang nangyari mga idol. Na parang ayaw niya na rin nga mag-comment pa sa mga nangyari dahil noong time na yun ang tanging nasa isip nga lang daw ni Green ay depensahan si Klay Thompson o kahit sino mang mga ka-teammates niya sa Warriors, at lalo na daw kay Klay Thompson na halos 12 years niya na ring nakasama sa kanyang koponan na parang kapatid na rin ang turing niya dito, at dagdag pa ni Draymond Green ay hindi niya daw ito pinagsisisihan dahil yun nga daw ang dapat na gawin bilang totoong kaibigan. Habang sa naging first matchup naman ng Los Angeles Lakers vs 76ers ay naging kontrolado naman sa pangunguna ni Joel Embiid, kung saan natapos ito sa score na 32-19 at 12 points dyan ay galing kay Joel Embiid. At 10 points naman mula kay Tyrese Maxey at pagpasok naman ng second quarter ay mainit naman ang naging laro ng kanilang bench sa pangunguna ng dalawang dating former Lakers na sina Patrick Beverley at Marcus Morris Sr. Kung saan ay umabot na sa 20 points ang hinahabol ng Lakers bagamat nakakapuntos naman ang Lakers pero kulang at malamaya ang kanilang depensa, at kita naman na parang hindi nahihirapan ang 76ers na pumasok sa loob ng paint at gumawa ng puntos, na maging ang kanilang outside shooting ay hindi rin kayang pigilan ng Lakers. At natapos ang first half na hawak ng 76ers ang 15-point lead sa score na 58-53. 24 at 6 assist na si Tyrese Maxey at 17 points at 7 assist naman si Joel Embiid, habang sa Lakers naman ay 13 points at 4 assist si LeBron James, at 12 points 4 rebounds si Anthony Davis, habang 11 points naman si Austin Reeves na off the bench, at may record na 58% sa field ang Lakers ngunit may 6 naman na turnover sila kung ikukumpara sa nag-iisang turnover lamang ng 76ers. Pagdating ng third quarter ay nagkainitan pa sina Austin Reeves at Patrick Beverley matapos nitong ma-lockdown si Reeves sa corner, habang hindi pa nakontento ay inaasar pa nito si Reeves na wala namang maisagot ang Lakers dahil mas lalong lumalaki ang kalamangan ng 76ers mula sa 25 points. At pagdating ng fourth quarter ay halos ilang minuto na lamang ang inilaro ng mga starter ng Lakers dahil sa lumobo na sa 30 points ang hinahabol ng Lakers, ngunit hindi nga naging masaya si LeBron James kahit may bagong record na naman ito sa ngayon, matapos ma-break si Kareem Abdul-Jabbar mula sa pagiging all-time minutes ng NBA na 66,298 minutes.